Yo! Kamusta mga tol? Welcome sa bagong video. Alam ko sa pamagat at thumbnail, maiisip ng iba, si Connor baliw na. Oo, aminado ako, baliw na ako. Napag-usapan na rin natin to dati. Pero isang viral na sikat na YouTuber na kilala sa kanyang bodybuilding workouts at alpha male lifestyle, di umano'y namatay sa ibang bansa. Ayon sa mga source, sinira raw niya ang isang mamahaling paupahan sa Thailand, tumakas sa pulis at naiulat na nalunod sa lawa. Narito ang nalalaman namin tungkol sa ulat ng pagkamatay ni Connor Murphy. Ito ang scandal mula sa Law and Crime. Ako si Sierra Gillespie. Nagising ang mundo noong Miyerkules sa nakakagulat na balita na ang influencer na si Connor Murphy ay namatay sa Thailand sa edad na 32. Kakaiba ang mga detalye ng ulat. May mga ulat na kakaiba ang kilos ni Connor bago ang kanyang pagkamatay. Di umano'y sinira niya ang isang mamahaling paupahang ari-arian, nag-iwan ng mga hindi nagamit na hiringgilya sa upuan ng pasahero ng kanyang sasakyan at literal na tumakas sa mga pulis, gamit lang ang sariling paa bago nalunod sa isang lawa. Sa oras ng pagre-record na ito, patuloy pa rin naming sinusubukang beripikahin ang lahat ng impormasyon at salain kung alin ang totoo at alin ang hindi. Bago natin talakayin ang lahat, magsimula tayo sa paliwanag. Sino si Connor Murphy? Yo! Kamusta mga tol? Welcome sa bagong video. Hindi ito pang pamilya. Si Connor Murphy ay kilalang lumalampas sa mga limitasyon. May higit siyang 2 milyong subscribers sa YouTube, halos 400,000 followers sa Instagram, at isa pang 17,000 sa TikTok. Pangunahing nakatuon sa fitness ang kanyang mga nilalaman, ngunit minsan dinadala niya ito sa sukdulan. Halimbawa, isinama niya ang followers sa umano'y 40 araw na pag-aayuno, tinimbang ang sarili araw-araw sa parehong oras, at ipinakita ang resulta. Pagkatapos ng lahat, nirecord niya ang sarili sa unang pagkain at ibinahagi ito sa mga manonood. Sige mga kaibigan. Wow! Isang oras matapos ang 40 araw na pag-aayuno, tingnan nyo kung anong meron ako. Grabe. Ang bango talaga. Di ko inasahan na ganito kabango ang pakwan. Parang panaginip to pare. Hindi ako makapaniwala na tapos na rin sa wakas. Ang dami nating pinagdaanan. 3, 2, 1. Ano ba yan? Grabe! Jesus, parang lasa nito, alam mo yun, parang pakwan. Pero parang nilagyan mo ng maraming candy, yung matamis na candy, sa ibabaw ng pakwan. At parang ang texture ay kamangha-mangha. Ano ba? Narinig ko nang tungkol sa mga taong kumakain pagkatapos magayuno at nakapanood na rin ako ng mga video tungkol sa kung gaano kasarap yon. Ganyan din ang inaasahan ko pero hindi talaga may larawan. Mas maganda pa. Wow! Wow! Hindi ka pani-paniwala ito. Kaya nagkwento siya tungkol sa nutrisyon at pati na rin sa mga mindful na gawain. Yo! Kamusta to? Welcome sa bagong video. Sa pamagat at thumbnail pa lang, alam ko sasabihin ng iba, tuluyan nang nawalan ng bait si Connor. Akala ko, okay na siya pero tuluyan na siyang nabaliw. Araw-araw, 30 minuto niyang tinititigan ng araw. Mabubulag na siya, di ba? Hindi naman, matagal ko na itong ginagawa at malinaw pa rin ang paningin ko. Pero namimiss ko talaga, baliw na talaga ako. Napag-usapan na natin to, pero ang ginagawa ko ay tinatawag na sun gazing. Na matagal na talagang ginagawa. Ano ba ang sun gazing? Malinaw naman pare. Hindi mo kailangang maging henyo para maintindihan yon. Literal, natititig ka lang sa araw. Sige, pero Connor, di ba nakabubulat tumitig sa araw? Bata pa lang ako, sinabihan na ako na masama yon sa mata. Baka nga. Siguro kung tititig ka sa araw, sa gitna ng araw, kung kailan mataas ang UV radiation. Pero kung tititig ka sa araw, sa unang oras ng pagsikat o huling oras ng paglubog, sobrang baba ng UV radiation, kaya hindi ito makakasira sa mga mata mo. Bukod sa tips at tricks, nag-post din si Connor tungkol sa tunay na sarili niya. Lahat ng ito ay isang palabas lang.
Nagkukunwari lang ako. Simula pa lang, ako ay isang aktor na. Kung babalikan pa natin ang mas malayo kaysa sa inaakala ninyo, makikita ninyo na sa buong prosesong ito, sa katunayan, tuwing nakikita ninyo ako sa internet, hindi ko talaga ipinakita ang tunay kong sarili. Ngayon, bakit na ba hindi ako naging ako? Sige, sasabihin ko sa inyo, walang sarili. Ang sarili ay isang ilusyon. Ang pag-arte ang realidad. Hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat. Ibig sabihin ba nito na walang mga kamanghamanghang katotohanan sa mga video ko? Hindi. Hindi naman. Pero sigurado akong hindi ako umaarte bilang tunay kong sarili. Dahil dito, lumabas ang iskandalo. Iniulat na namatay si Connor ngayong linggo habang bakasyon sa Thailand. Iniulat na naganap ito mga 16 na milya sa timog ng Bangkok. At lahat ng ito, sa totoo lang, Ay iniulat ng iba't ibang mga site, kabilang ang Thai RAF Online na isa sa mga pinakakagalang-galang na ahensya ng balita sa Thailand. Babasahin ko ang kanilang ulat ng eksakto para makuha ninyo ang detalye mula sa kanila. Gusto ko ring sabihin na ito ay isinalin sa Ingles. Ang disclaimer sa kanilang website ay nagsasabing ang nilalamang Ingles na ito ay otomatikong isinalin mula sa bersyong Thai gamit ang AI. Hindi ginagarantiyahan ng Thai RAF ang katumpakan, pagkakumpleto o pagiging mapagkakatiwalaan ng salin, mangyaring sumangguni sa Thai na bersyon. Simulan na natin. Nagsisimula ang artikulo sa larawang nagpapakita ng 3 rescue workers sa tila isang lawa kung saan iniulat na nalunod si Connor. Makikita mong may isa na naka-EMT na uniforme at may hawak na lubid. Ang lalaking pinakakaliwa ay may hawak na gamit na parang pangsisid. Sa likod ng 3 lalaki sa larawan, may makikita kang parang 2 tao sa tagpuan ng lupa at tubig. Dito sa ilalim ng larawan, nagsisimula ang artikulo. Nakasulat dito. Isang Amerikanong lalaki ang nagwala. Pininturahan ang loob ng isang marangyang paupahang bahay na nagkakahalaga ng 22 milyong baht, nagdulot ng malawakang pinsala bago tumakbo sa lawanang na yon kung saan siya nalunod. Sinabi ng kanyang kasintahan na hindi niya alam ang dahilan, habang ang may-ari ng bahay ay nagulat at hindi inasahan na makakakita ng ganoong eksena. Bandang 3:00 ng hapon. Noong ika-7 ng Hulyo, 2026, si Police Lieutenant Colonel Wirapong Rupswai, Deputy Investigation Officer sa Bangple Police Station, ay nakatanggap ng ulat tungkol sa isang dayuhang lalaki na kumikilos ng kakaiba at tumalon sa lawa ng isang marangyang nayon sa distrito ng Bangbangple, lalawigan ng Samut Prang. Kasama ang emergency na doktor ng Ramat Hibodi Kaukri Naru Botindra Hospital at volunteer ng Potaktong Foundation, agad silang nagtungo sa lugar ng insidente. Ang insidente ay nangyari sa isang maranyang bahay sa tabi ng malaking lawa. Naghahanap ng nawawalang tao ang mga diver bago matagpuan ang katawan ni Connor Michael Murphy, 32, Amerikano, 20 metro mula sa Pampang. Kinuha ang katawan para suriin. Walang sugat o palatandaan ng pananakit. Ipinadala ng pulisya ang katawan para sa karagdagang otopsiya sa Ramati Body Kautrinaru Botindra Hospital. Sa puntong ito ng artikulo, ipinapakita ang pangalawang larawan na tila inuupahang tirahan ni Connor. Magulo ang sala at may mansa ang sofa. May kung anong nakapahid sa mga dingding at sahig. At ang mesa sa gitna ay puno ng mga plato, tasa at pati na rin walis. Ayon sa artikulo, sa pagrerepaso ng video ni Miss A, alias lamang, isang kawani ng leyon, napansin na biglang nag-iba ng kilos ang dayuhang lalaki kahit walang malinaw na dahilan. Tumakbo siya at lumangoy sa lawa ng nayon hanggang sa mapagod siya at lumubog sa harap ng mga saksi. Walang naglakas loob pumasok sa tubig dahil lampas 10 metro ang lalim, kaya tinawagan agad ang mga otoridad. Ang mga diver mula sa Potaktong Foundation ay naghanap ng halos 30 minuto bago natagpuan at naiyahon ang katawan sa Pampang. Iniulat ng security personnel na umalis ang lalaki at bumalik gamit ang nirentahang sasakyan na huminto sa checkpoint. Nag-alok siya ng 1,000 baht, ngunit tumangi ang driver dahil sa kakaibang kilos niya. Nilapitan ng lalaki ang sasakyan ng residente, kumatok para makisakay, habang sumisigaw ang security na huwag siyang isakay.
Naging balisa ang lalaki, sumigaw siya at gumulong sa kalsada na parang nananalangin sa Diyos. Nang dumating ang patrol ng pulis, tumakbo siya papasok sa village at tumalon sa lawa para lumangoy. Humingi ng backup at rescue teams ang pulis dahil di nila siya makontrol. Sa huli, napagod siya at nalunod. Ipinapakita ng artikulo ang isang larawan ng tila kusina ng paupahang ito at kitang-kita mo ang mga kabinet na natatakpan ng tila pintura at ang parehong mga talsik ay nasa lababo at backsplash ng kusina. Ayon sa artikulo, si BBB alias 22 kasintahan ng namatay ay nagsabing 3 taon na silang magkasama, ngunit naghiwalay sila ng tirahan dahil magkaiba ang pamumuhay. Nagkabalikan lang sila wala pang 3 buwan na ang nakalipas. Bago ang insidente, normal ang buhay nila at walang problema o senyales ng sakit. Hindi niya alam bakit biglang nag-iba ang kilos nito at hindi niya nakita na gumamit ito ng droga habang magkasama sila. Nagkaroon ng pagvandal gamit ang pintura kagabi habang siya'y natutulog. Tumanggi siyang matulog. Si Miss View, hindi tunay na pangalan, ang may-ari ng bahay ay nagbahagi ng kanyang pagkabigla nang makita ang bahay na lubos ng nadumihan ng pintura, pati na rin ang mga kagamitang electrical. Sinabi niyang mahal na mahal niya ang bahay. Isang magandang ari-ariang nasa tabi ng lawa na ngayon ay nagkakahalaga ng 22 milyong baht. Pinaupahan ito ng 35,000 baht kada buwan at 3 buwan pa lang inuupahan. Maingat niyang pinili ang uupa at hindi niya inasahan na madadatnan ang bahay na ganito kasira. Lahat ng kasangkapan at dekorasyon ay wasak. Sinuri ing mga investigador ing Bangbang Pli Police Station ang bahay at sasakyan ng namatay at natagpuan nila ang 2 hindi nagamit na hiringgilya sa upuan ng driver at di pa natutukoy na puting tableta sa basura ng namatay. Isa pang larawan ang ipinapakita dito na tila isang pader sa inuupahang bahay. Para bang may isang taong isinawsaw ang kanilang mga daliri sa itim na pintura at ipinahid ito sa painting na nakasabit na sa pader. Makikita mo ang mga bakas ng daliri at hagod ng kamay sa buong pader at pati na rin sa kisame. Nagtapos ang artikulo sa pagsasabing ang mga investigador ng Bangbang Pli Police, forensic doctors ng Ramati Body Khatri Nabu Rodendra Institute at rescue personnel ay nagsagawa ng autopsy at nakita ang mga pasang posibleng mula sa paggulong sa kalsada. Ipapadala ng rescue team ang katawan para sa karagdagang pagsusuri upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay, kabilang ang pagsusuri sa droga. Kinokolekta pa ang ebidensya at naabisuhan na ang Embahada ng Amerika sa Thailand upang magbigay ng impormasyon tungkol sa insidente. Wow, ang daming tanong sa kaso nito. Ano nga ba talaga ang nangyari? Ipapakilala ko ang isa sa mga paborito kong panauhin, forensic death investigator Joseph Scott Morgan, para ipaliwanag ito. Masaya akong makita ka. Salamat sa pagpunta sa scandal at pagbabahagi ng oras mo. Salamat Sierra sa imbitasyon. Laging karangalan na makasama kayo rito. Oo, ikaw ang pinakamahusay at isa sa mga paborito. Gusto ko ring ipaalam na kaninang umaga lang namin nalaman ang balitang ito. Tinawagan ka namin agad, sabi mo oo, iiwan mo lahat at pupunta ka na, at ginawa mo. Gusto ko ring bigyan diin na ang lahat ng ito ay based sa mga ulat. Wala tayong resulta ng autopsy sa harap natin. Wala tayong ganung impormasyon. Kaya lahat ng ito ay mga ulat lang na nakuha natin mula sa mga ahensya ng balita sa Thailand. Pero base sa nakita mo, sa palagay mo, ano sa tingin mo ang nangyari dito? Sa tingin ko, alam mo, dun sa artikulo na ipinadala mo sa akin, may mga larawan sa loob ng bahay kung saan siya naroon. Sa palagay ko, patunay ito na ang taong ito ay dumaranas ng krisis sa kalusugan ng pag-iisip. Dahil ang mga asal na kaugnay ng pinsalang nagawa ay hindi mo masasabi na, alam mo, wow, oo, normal lang ang ganitong pag-uugali. May nangyayari sa taong ito. At talagang kakaiba ito. Lahat mula sa paggawa ng bakas ng kamay sa pader. Hindi ako sigurado kung pintura, tinta o iba pang bagay ang ginamit niya. May mga tanong ako tungkol sa ilang bakas na naiwan sa muebles na ito, sa sopa. Mayroong uri ng pagkasira na nangyari sa bahagi ng kusina. May mga bagay na natumba o nabaliktad. Kung papasok ako bilang investigador, may luma tayong kasabihan. Walang palatandaan ng puwersahang pagpasok o pakikipagbuno. Mukhang may pakikipagbuno pero di ko alam kung kanino. Baka sa isip niya ang pakikibaka. Sino ang nakakaalam? Tiyak nakakaiba ito. Ayon sa artikulo, sabi ng nobya niya, parang wala namang senyales ng sakit sa pag-iisip at mukhang maayos naman siya.
Natulog na lang siya. Sabi niya, nagising siya at magulo na ang bahay. Ipinakita at napag-usapan na rin natin ang mga litrato. Mukhang may nilagay siya sa kanyang mga kamay at halos parang ipinahid niya iyon sa mga pader gamit ang kanyang mga kamay. Pero gaya ng itinuro mo sa sofa, hindi ko alam kung pintura nga yun. Anong palagay mo tungkol sa sofa, sa sala? Kailangan ko sabihin at magiging prangka ako dito, yung ilang mga mansa na nakikita ko ngayon ay parang dumi ng tao. At talagang nakakadiri yun, alam mo yun, kapag nakita mo. At alam nyo mga kaibigan, hindi ko na kailangang idetalye pa ito. Pero makikita nyo naman kapag tiningnan nyo. Malamang hindi ito ang parehong materyales na ginagamit niya o yung ginagamit niya sa mga pader kung saan ginagawa niya ang mga bakas ng kamay niya. Iba talaga ito. At muli, mukhang may nangyayari talaga sa isip ng taong ito marahil. Hindi ko alam kung saan nagsimula ito, alam mo yan. At heto pa ang isa pang bagay na medyo interesante tungkol sa nobya na nandoon sa bahay. Wala siyang narinig na kahit ano. Nagising siya dahil dito kasi sasabihin ko sa'yo, maingay siya. Oo, maingay talaga siya. Hindi ko alam gaano kalaki ang bahay, pero hindi niya ito napansin. Wala rin siyang nakitang senyales ng problema sa pag-iisip bago ito nangyari. Alam mo, mismo sa harap natin, sa tingin ko may physical tayong ebidensya na may nangyayari talaga. May mali talaga sa taong ito. May ilang landas na pwedeng tahakin dito, tulad ng mental breakdown. Hindi ko alam ang kanyang kasaysayan. Siyempre, wala akong access sa kanyang medical records kung siya ba ay kumonsulta sa isang psychologist o uminom ng anumang gamot na nireseta sa kanya. Lahat ng yon. Parang ganun nga ang tunog. Pero naisip ko rin, base sa trabaho at mga kasong nahawakan ko, kung may kaugnayan ito sa paggamit ng droga para sa libangan. Pero sabi ng nobya niya, wala namang palatandaan. Pero ayon sa mga ulat, may nakita raw na mga heringgilya. Ulit, ayon sa mga ulat, hindi pa nagagamit ang mga heringgilya at may nakita rin na ilang puting tableta na parang nasa isang maliit na bag. Ano ang palagay mo tungkol dito sa simula pa lang? Pwede bang sabay ang mental health break at paggamit ng droga? Posible talaga yan at minsan sabay pa nangyayari, di ba? Kung may kakilala kang sinusubukang magamot ng walang payo ng doktor o baka naman parang nabubuhay sila sa ibang antas kumpara sa uri ng pamumuhay nila, hindi natin alam kung gaano kadali para sa kanya na makakuha sa ibang bansa ng mga ipinagbabawal na gamot. Pumunta ka sa maraming bansa sa Timog Silangan Asya at subukan mong kumuha ng kahit anong uri ng ipinagbabawal na gamot, siguradong malaki ang problema mo roon. Hindi ito katulad sa US na baka magaan lang ang parusa sa iyo o makulong ng sandali doon. Talagang ikukulong ka nila ng matagal. Kaya interesado talaga ako kung ano yung mga tableta na yon. At heto pa, may isa pang mangyayari. Pangako ko ito sa'yo. Panurin mo at tingnan kung hindi ito mangyayari. Yung mga autoridad doon ay magsasagawa ng masusing investigasyon tungkol sa mga sangkap na laman ng sasakyang dala niya. At gusto nilang alamin kung saan niya nakuha ang mga iyon, kung ito ba ay legal na ibinigay sa kanya o kung nakuha niya ito mula sa isang illegal o bawal na pinagmulan. Susundan nila ito dahil hindi nila pinapayagan ang ganito. Kaya magiging interesante kung paano ito mauwi. Naalala ko, ibang-iba man ang sitwasyon, pero nag-ulat kami noon tungkol sa kaso ni Liam Payne. Alam mo yung insidente na nahulog siya sa balkonahe at sa huli, nagkaroon ng kaso laban sa mga nagbigay sa kanya ng drogang ininom niya. Pero ibinaba rin ito. Kaya inaasahan kong pareho ang sitwasyon kung may makita silang droga sa katawan niya. At dun na rin papunta ang sunod kong tanong dahil ikaw ang eksperto rito. Anong klase ng droga ang hinuha mo na maaaring ininom niya para umasta siya ng ganito? Ibig kong sabihin, gumugulong siya sa lupa at semento. May mga pasa sa katawan. May ilan ding nagsabi na parang nadarasal siya sa Panginoon. Tumakbo siya palayo sa mga pulis papunta sa lawa. Ibig kong sabihin, ano kaya ang magtutulak sa isang tao para umasta ng ganoon? Sige, sabihin na lang natin, tingnan natin ang ilang magkakaibang kategorya rito. Sabihin na lang natin na siya ay nasa ilalim ng epekto ng isang uri ng hallucinogen. Sige. Pwede din rin itong magdulot sa tao ng kakaibang pag-uugali o kilos. Magiging interesado talaga akong malaman kung ano talaga ang klase ng pag-uugaling ito. Sobrang magulo ba? Wala ba sa kontrol? Nagwawala lang ba siya?
Minsan makakakita ka ng mga taong nasa ilalim ng epekto ng hallucinogen, kakaiba ang kilos, pero kalmado naman sila pag nakita mo. At dito tayo napupunta sa isa pang kategorya, kung saan kung isang uri ng pampasigla ang nainom niya, kahit pa ito ay maaaring inireseta. O kung ito ay isang bagay na, alam mo yun, isang uri ng amphetamine mula sa pamilya ng amphetamine, kung ito man ay coke halimbawa, at hindi rin natin alam kung ano pa ang maaaring hinalo dito. Kaya doon ako pupunta. Hindi opiates ang iisipin ko rito. Sige, mayroong isang bagay na makakaapekto sa pag-uugali na magiging kapansin-pansin. Muli, may pangyayari kung saan dumaraan siya at parang may ipinapahid siya sa mga pader, kasangkapan at iba pang bagay. At pagkatapos ay tumatakbo-takbo sa labas sa gitna ng trapiko. Marami siyang sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na mukhang mga pinsalang dulot ng pagkakabangga. Hindi ko alam kung may kinalaman iyon sa ibang taong nakasalamuhan niya, pero mukhang mga pasa o ganung sugat. Tapos may nangyaring kakaiba sa tingin ko, dumating ang mga pulis. Itama mo ako kung mali ako. Hindi ko rin alam kung bago o pagkatapos iyon. Parang naglakad siyang pasway papunta sa lawa. Nandun na siya sa lawa at kumikilos ng kakaiba. Parang may mali sa kilos niya. At ngayon 30 minuto na siya nasa lawa. Nadunod siya. Alam mo, kailangan na siyang iyahon mula sa tubig sa oras na yon. Hindi ko alam. Alam mo, nag-uusap kami bago kami nagsimulang mag-record dito. At isa sa mga bagay na naisip ko dahil dito, may isang kondisyon na tinatawag na excited delirium syndrome. At madalas itong naugnay kapag inaaresto ng pulis. Alam mo, nagsisimulang mag-panic ang mga tao. At karamihan ng tao ay ganoon. Alam mo, karamihan ng tao hindi lang basta-basta, alam mo, hindi nananatili sa normal ang kanilang blood pressure at heart rate kapag nilalagyan sila ng posas. Kamay lang naman yon. Sige. Karamihan ng tao, Sobrang alerto. nagiging balisa sila, mga ganung bagay. At minsan sa excited delirium syndrome, may mga tao na mababaw ang paghinga. Maari nitong mauwi sa cardiac arrest ang mga tao. Kaya ngayon, hindi na nila ginagawa ang hot tying at hindi na rin nila inilalagay ang mga tao sa likurang upuan ng matagal. At baka yun ang nangyayari sa kanya. At lalo pa itong pinapadala ng kahit anong uri ng substansya na maaaring nasa katawan niya. Ibig kong sabihin, ikaw ang nagbanggit niyan kanina na pinag-uusapan kung paano mas iba ang mga bagay sa ibang bansa kumpara dito. Isa sa pinakamalaking takot ko ay maaresto sa ibang bansa dahil may mga karapatan ako dito sa Amerika. Anong nangyayari? Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa Thailand, kaya natatakot ako kahit wala naman akong anumang nainom o nakain. Lalo na kung meron na siya, mas lalo lang lalaki ang problema. At alam kong napag-usapan na natin ito, yung paraan ng pagkamatay niya, malinaw na pumasok siya sa lawang iyon, sa tubig mismo. At pagkatapos, alam mo na, natagpuan siya pagkatapos. Wala pang autopsy na ginagawa. Sa tingin mo ba, susuriin din kaya nila yon? Nabanggit mo ang cardiac arrest. Pwede ba yon makaapekto kahit fit siya at kayang lumangoy ng 30 minuto? Hindi natin alam kung ano ang nasa sistema niya noon. Pero pag-uusapan natin yan. Malaki ang epekto niyan depende sa chemical sa katawan niya. Ooh. Kung may droga at alak sa katawan niya at siya ay nasa panic na estado, hindi nakakagulat na hindi siya tatagal ng higit sa 30 minuto. Mas nagulat pa nga ako na tumagal siya ng ganoon katagal. Lulubog na siya. At sa tingin ko, yung isa pang bahagi nito ay siguradong ikaka-interest ng mga tao. Nakapag-ulat na rin ako ng mga kaso mula Thailandia dati. Umasa ako na sa autopsy, gagawin nila ang kompletong pagsusuri kaugnay ng toxicology. Ibig kong sabihin, Mula ulo hanggang paa. Kaya hindi lang autopsy ang kailangan. Kailangan din gawin ang mga ginagawa sa autopsy para mapatunayan kung nalunod siya, tulad ng pagtingin kung may tubig sa baga. Isa ito sa tinitingnan natin. Tinitingnan din namin ang loob ng tainga, lahat ng ganitong klase ng bagay. Pero bukod pa doon, yung toxicology at dito sa Amerika, ginagawa namin yung tinatawag na standard panel. At doon, alam mo, hinahanap namin yung mga bagay tulad ng, ibig sabihin, siniscreen namin ang salicylates na, alam mo, parang aspirin. Hinahanap mo yung aspirin pero tinitingnan mo rin yung mga karaniwang inaabusong droga.
Alam mo, maaring may THC, cannabinoid syempre. Kasama rito ang cocaine at metabolite nito, amphetamine, methamphetamine, at barbiturates. Ano ba? Opiates, kahit anong uri. Iyan ang karaniwang standard panel. At kung ito ay kakaiba, kung may iba pang maaring nandoon, matutukoy ba iyon sa toxicology na ito? Sakop ba nito ang lahat? Maaring ito pa ang isang bagay na sa tingin ko ay gagawin ko. Kung ako ang isa sa pamilya niya, gusto kong siguraduhin na makontak ko ang embahada. At malamang may mga kinatuwa ng FBI doon at siguraduhin na at napag-usapan ko ito kasama ang binata. Hindi ko alam kung naalala mo yung binata mula sa Universidad ng Alabama na nalunod sa Barcelona. Sa tingin ko ay noong nakaraang pagsibol iyon. Hinimok po sila na siguraduhin palagi na magtabi ng sample para yung sample ay pwedeng kunin ng FBI at madala pabalik sa US. At masuri iyon. Sige, kaya napakahalaga niyan. At alam mo, ang mga tao, ang mga pamilya, hindi nila naiisip iyon sa mga sandaling iyon dahil sa matinding pagkabigla at pagdadalamhati. Pero iyon ay isang bagay na mariing inirekomenda. Oh, tama ka. Sigurado akong pamilya at mga kaibigan niya, 32 taong gulang lang ang lalaking ito. Dapat mahaba pa sana ang buhay niya. Sigurado akong gulat pa sila ngayon at hindi makapaniwala. Tama ka. Lalo pang mahirap dahil nangyari ito sa ibang bansa. Sana may aksyon na sila. Naniniwala akong may ulat na kasali ang US Embassy dito, kaya umaasa ako roon. Ano sa tingin mo sa timeline kung ngayon lang siya namatay at hinihintay pa ang autopsy o tox results? Mas maraming sagot. Oo. Mangyayari yan. Walang pinagkaiba kung nasa Thailand ka o alam mo na sa Wyoming. Walang pinagkaiba. Kumuha ka ng numero, pumila ka. At alam kong parang walang pakialam pakinggan, pero may mga ibang kaso na nauna dito. At ang media sa buong mundo ay binabalitaan na ang kasong ito. Kahit binabalitaan na ng media ang kaso, hindi magbabago ang posisyon sa pila at ang pagkakasunod ng gagawin dito. At lalo na sa Thailand, susundin pa rin nila ang kanilang normal na mga proseso. Ipapasa nila ito sa sarili nilang laboratorio sa pulis ng Thailand yata. Dati alam ko ang pangalan nun. Pero may sarili silang forensic lab at sila ang hahawak ng kasong ito hanggang matapos. Meron din sila, sa tingin ko, may tinatawag silang police surgeon. Isa itong forensic pathologist na siyang gagawa ng autopsy. Iba silang magtrabaho kaysa sa atin, kaya para sila sa police na tatrabaho. At kaya sila ang gagawa ng pagsusuri na iyon. At pagkatapos, kailangan nating hintayin ang resulta ng toxicology. Paglalaanan nila ito ng dagdag na pansin para masiguro na dahil magiging maingat sila. Hindi sila mga hangan na tao. Alam niya lang sila ay nasa sentro ng atensyon, kumbaga, at alam niya lang pinapanood ng mga tao ang kanilang ginagawa. Ngayon, hindi ko iniisip na magiging katumbas yon. Mabilis na serbisyo. Sige, sa tingin ko, aabutin pa ng kaunting panahon pero gagawin nila ang kanilang makakaya. Ngayon lang natin nalaman ito, kaya gusto ng lahat ng sagot. Ano nga ba ang nangyayari? Sinasabi pa rin nating di umano dahil di pa natin alam ang totoo. Pero tama ka, kailangan nilang siguraduhin na tama ang lahat ng ginagawa nila, sundin ang lahat ng proseso, at tiyaking walang pagkakamali. Sana may kasagutan para sa pamilya, kaibigan, at tagahanga niya. Trahedya talaga ito. 32 lang siya. Mahirap talakayin ang kasong ito, pero Joseph Scott Morgan, napakagandang makasama ka rito. Salamat sa pagbisita sa Scandal ngayon. Salamat kahit sa mga masamang araw. Diyan muna nagtatapos ang episode ng Scandal ngayon. Kung nagustuhan mo ang napanood mo at gusto mo pang makakita ng iba, makipag-ugnayan ka sa akin sa social media. Makikita mo ako sa mga lugar tulad ng Instagram bilang Sierra Gillespie. Salamat sa panonood ng episode ng Scandal ngayong araw. Tulad ng dati, ako ang inyong host, Sierra Gillespie, at magkikita tayo muli sa susunod.